Matapos ang mga delay na kumpleto na ng Commission on Elections nitong Sabado ang printing ng mga balotang gagamitin para sa halalan 2025. Magpapatuloy naman ang verification nito para salain kung may mga depektibong balotang kailangan muling iimprenta. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Matapos ang 48 araw at ilang beses na pagkaudlot, tapos na nitong Sabado, March 15 ang printing ng 68,542,564 official ballots na siyang gagamitin para sa 2025 midterm elections. Matatanda ang April 14 pa ang target schedule ng tapos nito, pero napaaga dahil sa karagdagang 4 na printing machines ng National Printing Office kasabay ng 2 makina ng Miro Systems. Napabilis din ang pag-imprenta, bunsod ng pag-urong sa Oktubre ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Kung sakali naman na may ibaba muling Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court pabor sa mga aspiring candidate, ayon sa COMELEC. Mukhang napaka-imposible na po tayo mag-reprint at this point. At this point, no turning back na tayo eh. Wala na tayong ibang issue kung hindi yung distribution. Target na ngayon ng COMELEC na tapusin ang verification process o ang pagtukoy kung defective o rejected ang balot sa April 20 hanggang 21 para ma-reprint agad gaya na lamang ng 2.2 million rejected balot sa kasalukuyan. Susundan naman ito ng final testing and sealing bago i-deploy sa bawat presinto sa kalagitnaan ng Abril. Habang mas malayo, yun din ang inuna sa printing, yun din ang uunahin sa distribution ng mga balota at ibang election paraphernalia. Kasi nga, yung posibilidad na magkaproblema ka sa barko, yung posibilidad na magkaproblema ka sa eroplano, naka-factor in lagi yon. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 34 na milyong pirasong balota na ang nave-verify, kung saan 1.2 hanggang 1.3 million printed ballots ang target i-verifika kada araw. Samantala, nasa mahigit 37 milyong piraso naman na ang naiimprentang Voters Information Sheets para sa halalan 2025. Makikita sa VIS ang pangalan at address ng botante, instructions sa pagboto, listahan ng mga national and local candidate at maging mga tumatakbong partido politikal. Ayon sa poll body, maaari itong dalhin ng mga botante sa mismong araw ng botohan bilang kanilang guide para sa mabilis at mas organisadong halalan. Nakatakda itong ipadala sa bawat barangay nationwide mula April 1 hanggang April 30. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.